All right, get your Bibles out. Let's open them to the book of Romans, chapter number 3. Romans chapter 3. So yung aklat ng Romans ay pwede nating ibahagi sa 5 bahagi. Una yung righteousness introduced because of sin. So yung unang 3 chapters, Romans chapter 1 to chapter 3, ay patungkol sa sin. From chapter 4 to chapter 5, yung 3 dito, bahagi dito, from 3:21 hanggang chapter 5, patungkol sa salvation. Tapos 6 hanggang 8, patungkol sa sanctification. Okay? We're now in chapter 3, verse number 21. Romans chapter 3, verse 21. At isasarado na natin yung chapter 3. So, papasok na tayo sa doctrine of salvation. Kung merong bahagi ng aklat ng Romans na punong-puno ng mga very important words, at kung masabi natin ano ang pinaka-tema, ano ang pinaka-emphasis ni Paul sa liham niya sa mga churches ng Roma upang ibahagi sa kanila ang plano ng Diyos na ganito: sin, salvation, sanctification, sovereign plan ng Panginoon, tapos service, and so on and so forth. Eto na ang pinakapuso ng aklat ng Romans. So Romans chapter 3 verse 21, the Bible says, but now. So, pero ngayon, sabi ni Paul. So, sa mga nakalipas na contents, pinakita ni Paul kung gaano kasama ang mga tao at lugmok sa kasalanan ang tao. At walang pag-asa tayo dahil sa kasalanan natin. Kung anong nararapat na ibigay sa atin na hatol ng Diyos, nararapat yan sa atin dahil sa kasalanan. But now, pero ngayon, wait. Pero ngayon, but now. And now he introduces hope. Now he introduces something that will allow the righteousness of God to be put in our place, to take our sin away, and to bring us salvation. But now, verse 21, but now, the righteousness of God without law is manifested. Ipinapakita na ng Diyos ngayon yung katuwiran ng Diyos na walang bahagi dito yung paggawa ng batas. Being witnessed by the law and the prophets. Na yung Old Testament mismo, ipinapakita yan ng Old Testament na kung ang tao ay kukuha ng katwiran ng Diyos, ito ay sa pamamagitan hindi ng gawa ng batas. At yan ang patutuo ng lumang tipan. Yan ang sinasabi ni Paul. So, we're going to look at the righteousness of God imputed for salvation. Kung paano ang makasalanang tao ay maaaring magkaroon ng salvation. Let's pray and ask the Lord to bless. And Father in heaven, we thank you for these precious words. It's really a massive content here. I really don't think I'm adequate to explain it. So I pray that you use me, Lord, and you have the Holy Spirit of God help me to convey the glory of Christ in these words. And I just pray that if there's some here who don't know Jesus Christ as Savior, that they would come to know the Lord as Savior today and understand these biblical truths. And we ask your help now in Jesus' name. Amen and amen. So, pag ganitong from chapter 3 verse 21 hanggang 26 muna. Etong pag-uusapan natin. These just few verses here, 21 to 26. That's the only thing we're going to look at. But when you come to something like this, you know, the Bible is not just a bunch of words put together. You have to understand these words. And so I'd like to take time and just give a definition of these words
para magkaroon tayo ng pangunawa sa mga binabasa natin. Alright? So, pag nagbabasa kayo ng Bible, pag may salita dyan na hindi mo naunawaan, kailangan pag-aralan yon. Kasi pag naunawaan mo yung mga words, mauunawaan mo yung mga sentence. Pag naunawaan mo yung sentence, mauunawaan mo yung paragraph. Pag naunawaan mo yung paragraph, mauunawaan mo yung buong aklat. So, kaya tayo nagkakaroon ng problema, either hindi natin naunawaan ng words, tapos hindi natin naunawaan yung sinasabi ng manunulat, tapos hindi na lang natin pinag-aaralan, hindi natin sinisikapan pag-aralan ng mga ito, kaya nagkakalito-lito ang mga tao. So, isang blessing na meron tayong kopya ng salita ng Diyos para pag binuksan mo yan, hindi tayo nagmamadali. So, kailangan bigyan nating pansin yung mga words na ito, okay? So, Romans chapter 3 verse 21. But now, pero ngayon, okay? So, previously, lahat ng mga sinabi ni Paul, puros kasalanan, kasalanan, kasalanan. Pero ngayon, the righteousness of God. So, anong ibig sabihin ng righteousness? Righteousness of God. Ano sa Tagalog yung righteousness? Katwiran. So ngayon, ang katwiran ng Diyos. Question, matuwid ba ang Diyos? Yes. Banal? Matuwid? May pagkakamali? May pagkakasala ba kay Lord? Wala. Siya, pure righteousness. Matuwid siya. But now the righteousness of God without the law. Without law. Without the law. So, ang katwiran ng Diyos na walang halong paggawa ng batas. Malinaw ba tayo? Anong batas ang pinag-uusapan dito? Ha? Law of Moses. Okay, tama. So, ang isip ng mga Hudyo, isip ng mga tao, kapag tinupad ko lahat ng mga utos ng batas na yan, doon ako tatanggapin ng Diyos. Ipapatunayan ko sa Diyos na matuwid ako. So, sabi ni Paul, no, ang katwiran ng Diyos, wala yan sa batas, sa paggawa ng batas. Hindi sapat na ikaw ay gumawa ng mabuting gawa para maligtas ka. Kasi ang katwiran ng Diyos, walang halong batas yan. Being witnessed by the law and prophets. Witness by the law and prophets. Ano yung law, prophets? Narinig natin kanina. Torah, yan yung law. Ibig sabihin ng Torah, law. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Yan ang law, Torah. So, unang 5 aklat ng Lumang Tipan. Ano naman yung mga prophets? Nebiim. Mga prophets, magmula Joshua hanggang Zechariah. So, there's the prophets, Nebiim. Sa mga katwid, pag hinalo mo yung unang 5 aklat ng Bible at yung mga susunod na mga aklat ng Bible, anong pinag-uusapan natin dito? Ano yung law and prophets? Old Testament. O yung Tanakh na sinasabi ng mga Hudyo. Again, hindi tinatawag ng mga Hudyo Old Testament yung Old Testament natin. Kristiyano lang ang kumikilala ng Old Testament. Yung mga Hudyo, hindi nila pwedeng tawaging Old Testament kasi pag sinabing Old Testament, ibig sabihin merong New Testament. Hindi nila tinatanggap yung Matthew, Mark, Luke, John. Kaya sa kanila, Torah, Nebiim, Ketubim, Tanakh. Law and prophets. Now, sabi ni Paul, but now the righteousness of God without the law, being witnessed by the law and prophets. So, ibig sabihin, nagtetestigo ang lumang tipan na pwedeng magkaroon ng katwiran ng Diyos ang tao na walang halong paggawa ng batas. Malinaw ba tayo? Malinaw ba tayo?
Mahirap ito sa Pilipino. Kasi ang Pilipino, likas na relihiyoso. Ang Pilipino, siyempre, maka-Diyos. Ang Pilipino, gusto ng Pilipino, gagawa ko ng mabuting bagay para tanggapin ako ng Diyos. Yan ang tinatawag na religious but lost. Religious siya, maka-Diyos siya, kaya lang hindi siya saved. Kasi gusto niyang gumawa ng mabuting bagay para tanggapin siya ng Diyos. Kaibigan, hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil sa ating mabubuting gawa. Amen. Wala kang pwedeng gawin para tanggapin ka ng Diyos. Magsindi ka ng kandila, lumuhod ka mula pasukan hanggang sa altar. Nakita na ba kayo ng ganon? Ano yung ginagawa pag Holy Week? Yung penitensya? Tapos pag gabi, inuman? Wala kang penitensya na pwedeng gawin para tanggapin ka ng Diyos. Ganito yon, hindi ikaw ang namatay sa krus para sa kasalanan ng sanglibutan. Merong napako at hindi ikaw yon. Do you understand that? So, being witnessed by the law and the prophets, meron bang testimony ang Old Testament ng mga tao na nakuha nila ang katwiran ng Diyos na walang halong batas? Sa chapter 4, ipapakilala ni Paul yung dalawang bayani ng Israel. Isa doon, si Abraham. At isa doon, si David. So next Sunday, pag-usapan natin yung chapter 4. Tingnan natin kung paano naligtas si Abraham na walang batas. By the way, kailan pumasok ang batas? Kapanahunan nino? Moses. Sinong nauna? Abraham o Moses? Abraham. Naligtas ba si Abraham before the law? Yes. He was saved without the law. Si David naman. Paano naligtas si David? Anong pinagmalaki ni David? Yung sarili niyang mabuting gawa sa pagsunod niya sa batas ni Moises? Or yung pananampalataya niya sa Panginoong Diyos at sa Messiah na parating upang alisin ang kanyang kasalanan? Titingnan natin yan next week. Pero sinasabi ko sa inyo, may maraming mga example ang Old Testament ng mga tao na naligtas hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng kanilang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon. Amen. You understand that? Okay? So he says that, verse 22, even the righteousness of God, which is by faith. By faith. Now, yung by, ang tawag natin dito, preposition. Preposition. Huwag kayong mag-alala sa preposition. May mga 20 plus preposition itong chapter 3 verse 21 hanggang katapusan. 20. Kaya lang kung hindi ka gumagamit ng King James, yung modernong salin may tinanggal. So kulang yung modernong salin ng isa sa mga prepositions ng salvation. Pero hindi ko baka ilabas ko na lang yan next week. Kaya mahilig tayo sa King James. Kailangan natin lahat ng preposition. Amen? Mahalaga ito. Paano tayo na-save? By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Do you understand that? Hindi tayo saved dahil sa galing natin, sa lakas natin, sa talino natin, sa religion natin. No? Ang kaligtasan natin ay by faith, sabi dito, of Jesus Christ. That's another preposition, of Jesus Christ. Now, yung mga modernong theologian ngayon, sasabihin nila, kailangan natin ng pananampalataya ni Kristo. That's genitive. Hindi ito genitive. Ito ay, dative. So, ibig sabihin, hindi yung pananampalataya ni Kristo. Siyempre, si Kristo ang perfect. Walang pagkukulang sa Kanya. Pero kung hindi ka tumanggap kay Kristo,
Wala sa'yo yung faith, by faith of Jesus Christ. Genitive ito, genitive. Genitive, ibig sabihin, possession. So, ikaw na tao, makasalanan ka, masisave ka lang kung tatanggapin mo by faith ang si Jesus Christ, of Jesus Christ. Malinaw ba tayo? Hey, isa-isay natin ito. Verse 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all. That's another preposition. Unto all. Unto all and upon all. Ito yung preposition na wala sa modernong salin. Unto all, para sa lahat, and upon all. Ano yung upon? Ano nga naman yung upon? What is upon? Do you know? Confusion is upon us. Anong ibig sabihin ng upon? Ang sa kanila. Yung ipinatong sa kanila. Yun. Unto all, para sa lahat, at mga ibinigay o pinatong o para sa kanila. Okay? So, eto yung sa modernong salin, wala. Yung unto all meron, pero yung upon all wala. Okay? So, check up ninyo na lang yung NIV, ESV, meron tayo dito, hindi natin ginagamit yan. Pero yung Tagalog Bible, yung iba sa inyo may English Tagalog, tingnan mo yung Tagalog, may unto all, walang upon all. Okay? Anyway, pero tingnan mo sabi ng Bible, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all. So question, para kanino ang kamatayan ni Jesucristo? Para sa ilan o para sa lahat? Yes. So yung mga Calvinist, di ba, yung mga nagtuturo ng mali, Calvinist, Reform, may mga Reform theologian, sabi nila, ang kamatayan ni Kristo ay para lang sa kokonti na tatanggap sa Kanya. Sa mga hinirang o pinili. No? Kung nakakabasa ka, si Jesus Christ ay namatay for all. Amen? So, hindi lang siya Savior ng mga Baptist. Savior siya ng lahat ng mga pasaway at lahat ng makasalanang tao. Amen? Okay. Pati rin dun sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Pati rin dun kay Judas at sa mga Pharisees na manlilin lang na magtagapagturo, si Jesus Christ ay namatay rin para sa kanila. Do you understand that? So, question, kung ang tao ay hindi saved, sino ang may sala? Diyos ba? May pagkukulang ba sa Diyos? No. Kung ang tao ay hindi saved, ito ay dahil ayaw niyang masave. Malinaw ba tayo? Okay. Ngayon, ayaw niyang masave, si Jesus Christ ba ay namatay para sa kanya? Yes! So, may lunas para sa kanya. Meron talagang Savior ang daigdig natin. So, huwag niyong isipin na yung salvation ay para lang sa mga mababait. O para lang sa mga Baptist. That's not biblical. Jesus' salvation and sacrifice is unto all. Jew or Gentile, doesn't matter, and upon all. Kaya, pagdating sa hatol ng Diyos, halimbawa sa Great White Throne Judgment, yung pinakalas na hatol sa mga hindi saved, wala silang dahilan kung bakit sasabihin nila, hindi ako na-saved. Kasi si Jesus namatay lang para lang sa ilan. Wala naman para sa akin. Hindi naman siya namatay para sa akin. Wrong! No, Jesus Christ died unto, His salvation is available unto all and upon all. Alright? Which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them
that believe. Okay. So, unto all, upon all them that, ano yung condition? That believe. Ayan ang condition. So, namatay siya para sa lahat, pero sa lahat, sino ang maliligtas? Yung mga magtitiwala o mag-believe. So, next, for there is no difference. Walang pagkakaiba. Hudyo ka man o hentil, Jew or Gentile, makes no difference. Rich or poor, that's not a factor. Educated, not educated, not a factor. Kung ikaw ay magsisi at sumampalataya kay Kristo, you can be saved. Amen? So, kung hindi ka pa saved, bakit ka naghihintay? Anong hinihintay mo? Si Brother Bill kasi hindi ako karapat-dapat. Lahat tayo hindi karapat-dapat. So anong hinihintay mo? Gusto mo ng lightning? Galing sa langit? Sign? O walang sign ng salvation. Ang sign ng salvation, yung lagayan ng katawan ni Kristo ay walang laman. Ayan ang sign. At siya ay muling babalik. Ito ang sign, yung salita ng Diyos na nagsasabing magsisi ka at sumampalataya ka habang buhay ka. Kasi pag namatay ka at wala ka kay Kristo, kahit na nasa church ka, pupunta ka pa rin sa impyerno. Do you understand that? And there is no difference. Verse 23, for all had sinned. Oh, what a great word, sin. Anong ibig sabihin ng sin? Kasalanan. Ano ang kasalanan? What is sin? Ano ang kasalanan? Paano mo alam na kasalanan ang ginagawa mo? Kasi mali yung feeling ko. Alam kong mali. Hindi, konsensya yan. Nakokonsensya ka kasi alam mo mali yung ginawa. Pero paano mo alam na kasalanan yan? Kasi feeling mo? No. Paano mo alam kung ang isang bagay ay kasalanan? Hello? Ano? Antok na. Tulog na. Kasi yung saging tsaka pansit tsaka adobo. Paano mo alam kung isang bagay ay kasalanan? Anybody? Yes. Pag lumabag ka sa salita ng Diyos, kasalanan yan. Pag binali mo ang salita ng Diyos, kasalanan yan. That's sin. And so sabi dito, for all have sinned. So lahat ba tayo nagkasala? Ako, nangangaral sa inyo. Makasalanan ba ako? Yes. Ikaw, are you a sinner or not? Yung walang sin sa atin, sige nga, lumutang. Gamitin mo yung pakpak mo. Lumutang ka. Wala, no? Okay. So we all have sinned. Binali natin ang salita ng Diyos. And come short of the glory of God. Glory. Ano yung ibig sabihin ng glory? Kaluwalhatian. Iyan yung nakita ni Ezekiel. Yung glory of God. By the way, tema yan sa aklat ni Ezekiel. Paulit-ulit niyang sasabihin, glory of God, glory of the kingdom, glory of God. Kaluwalhatian ng Diyos. Okay? So sabi ni Paul, we all sin and we all come short of the glory of God. Hindi tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo, kulang. We come short of the glory of God. So yan ang kalagayan natin. And we're in sin. We come short of the glory of God. Verse 24, being justified. Oh my, justified. Anong ibig sabihin ng justified? Anong ibig sabihin ng justified? Sabi niya, being justified. Being justified. Yung justified, ibig sabihin, pinawalang sala at
ginawang matuwid, o iniaring ganap. Galing ng Tagalog, no? Sa English, faith. Anong English, faith? One word lang yan. Sa Tagalog, ano yung faith? Justified. Ano sa Tagalog yung justified? Pinawalang sala, iniaring ganap, ginawang matuwid. Pambira. So, but this is good stuff, isn't it? Aren't you glad? Aren't you glad that God justified you? Sa mga marunong sa computer, yung mga techies, may mga technological tayo. Di ba kapag nagsulat kayo ng paper, highlight nyo lahat ng text, tapos ilalagay nyo yung justify button, di ba? May justify button. Anong ginagawa ng justify button kapag yung text mo pa ganyan-ganyan? Pag ginustify mo yan, lahat ng mga baluktot at sobra, nagiging matuwid. Ang tawag doon sa selection na yon, justification, justified. Nung nasave ka, nung tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, yung magulo mong buhay, na punong-puno ng kasalanan, ginawang matuwid ng Diyos. Amen. Amen? So being justified. Sabi niya dito, being justified freely. Wow. Freely. Freely. Anong ibig sabihin ng freely? Libre. Walang bayad sa'yo. Is freely. So kung ang isang makasalanang tao, nagsisi ng kasalanan at tinanggap si Jesus Christ sa kanyang buhay, alam mo, ang Diyos, magpapatawad siya sa'yo. Wala siyang sisingilin sa'yo. Amen. Hindi niya sasabihin, ikaw, laki ng sungay mo. Lumuhod ka, manalangin ka ng isang araw. Tapos, pag nagawa mo na yan, tatanggapin na kita. Hindi ganun ang Diyos. Pag ang Diyos nag-justify sa'yo, ito ay free. Wala siyang sinisingin. Sabi niya, iniaalay ko yung anak ko para sa iyong kapatawaran. Kapag nagsisi ka, tinanggap mo si Jesus Christ, kukunin ko lahat ng iyong kasalanan, ibibigay ko sa iyong aking katwiran, walang bayad, libre, free. Free. Verse 24, being justified freely by His grace. Nako. Grace. Ano ang ibig sabihin ng grace? Grasya, biyaya. So, ang grace ng Panginoon na nagliligtas sa atin, magkano yun? Magkano? Free sa atin. Wala ka nang gagawin. Wala kang magagawa para tanggapin yan. Wala kang babayaran. Ni offering, hindi ka hihingian ng Diyos. Pag ang Diyos nagpatawad sa iyo, nagpawalang sala sa iyo, iaaring ganap ka ng Diyos at gagawin kanyang matuwid, libre yun. Walang bayad sa iyo. Ang Diyos ay punong-puno ng grasya. Hindi siya nauubusan ng grasya. Being justified freely by His grace through, ayan na naman yung preposition, through, sa pamamagitan, through the redemption, redemption. Anong ibig sabihin ng redemption? Paul, parang pag nagbo-boxing ka talagang binabanatan mo na kami dito. Anong redemption? Anong ibig sabihin ng redemption? Ano nga ibig sabihin ng redemption? Tubos. Kabayaran. Tubos.
So ang Diyos, inaari tayong ganap, iniaari tayong ganap, ginagawa tayong matuwid, pinapawalang sala niya tayo na libre dahil sa kanyang grasya sa pamamagitan ng tubos, kabayaran. Malinaw ba tayo? That is in Christ Jesus. Wow. We are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kaya alam mo, kung save ka, ang masasabi mo lang, save ako dahil kay Jesus Christ. Pag sinabi mo, save ako kasi mabait akong tao, ang layo mo sa redemption that is in Christ Jesus. Malinaw ba tayo? Pag sinabi mo, save ako kasi baptist ako. Nako, tameme kang baptist. Walang save. Kapag sinabi mo iba pang pangalan, o anumang situation, o anumang testimony, pero hindi Jesus Christ ang sasabihin mo, malayo ka dito. Do you understand that? Kaya examine mo yung sarili mo. Ikaw ba talaga ay justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus? Ito ba ang testimony mo? O baka yung testimony mo, yung feeling mo? Save ako kasi feel na feel ko talaga si Lord. Anong feel na feel mo si Lord? Ano yan? Saan nang galing yung isip na yung bulok yan? Galing yan sa kasalanan. Kasi yung buhay mo, puro si emosyon, palagi ka dito, kaya akala mo, ito, dito rin. You understand that? No. Hindi tayo niligtas ng Diyos kasi mabait tayo, iniwasan natin ito, o di kaya whatever. No, niligtas tayo dahil mahabagin ng Diyos. Tinawag niya tayo na sumampalataya sa Kanya. Magsisi ng kasalanan, tanggapin si Jesus Christ. Maranasan mo yung justification freely by grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ito ang problema ng relihiyon ng mga tao. Si Rocky, natuklasan ni Rocky. Hindi pala lahat na nagsasabing sila ay Kristiyano ay tunay na mga anak ng Diyos. Hindi nila naunawaan ito. Justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kung hindi ito ang testimony mo, malabo ang salvation mo. Kaya yan, paggising mo bukas, save pa ba ako? Na-justify ka na ba? Oo. Freely? Oo. By grace? Oo. Through the redemption that is in Christ? Yes. Oh. Kung ganon, save ka ba o hindi? Save. Yung feeling ko kasi, ang mahirap talaga sa tao, hindi nila alam, alisin yung focus nila sa sarili. Ang focus palagi kasi sarili. I will give you a clue. Kapag nakafocus ka sa sarili, talagang failure yan. Kung gusto mo talaga ng good news, kung gusto mo talaga umasenso sa buhay, lagay mo yung focus mo kay Jesus Christ. Malinaw ba tayo? Kaya pag sinabi ko, are you saved? Sasabihin mo, yes. Tatanungin kita, how? How do you know you're saved? Pag sinabi mo, kasi yung feeling ko, gumising ako, nakita ko yung sikat ng araw. Yan ang labo ng testimony mo. May narinig akong boses. Oy! Kung may narinig kang boses, magpa-check up ka. Kailangan mo ng doktor. Natitingin talaga dyan sa neuro mo. Ha? Hindi tayo saved dahil may boses akong narinig, dahil yung cancer ko nawala. That has nothing to do with salvation. Ang salvation is, I am justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Yan ang testimony. Yan ang doctrine ng salvation. Malinaw ba? Okay? Kaya pag tinanong ko kayo, ikaw ba ay saved? Oo, saved ako. Paano? Kasi nabaptize ako. Saan ang tubig dito? Amen. Ha? Kasi nagtirik ako ng kandila.
Kahit nabasahin mo itong baliktad, walang kandila dito. Kasi Catholic ako. Kasi Baptist ako. Naku, ang daming Baptist sa impyerno. Amen. Thank you, Brother Rocky. Sawang-sawa na si Brother Rocky sa mga Baptist na fake. Fake Baptist. Justified freely. Boy, wow. Lord, salamat. Nung sinave ako ni Lord, free. Biro mo, akin ang kasalanan, akin ang bulok na sistema, sa Kanya ang kabanalan. Tapos nung lumapit ako sa Kanya, Lord, please forgive me. Sabi niya, free. Ako ang tumubos sa'yo. Ako ang napako. Ako ang namatay. Ako ang nilibing. Ako ang muling nabuhay para sa'yo. Lord, magkano Lord? Anong may bigay ko sa'yo? Sabi ni Lord, wala. Justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Verse 25. Kaya nyo pa? Can you handle this? Whom God hath set forth. Naku, set forth. Anong ibig sabihin ng set forth? Set forth. Yung set forth, ano nga ba ng set forth? Halimbawa ito, sumali ka ng poem contest, yung declaration contest. Sikat pa ba yung declaration contest ngayon? Wala na yata kasi wala na nagme-memorize ng mga bata. Ang alam lang nila, sayaw. Pero ayaw kong gamitin yung dance contest kasi makamundo yan. Di naman tayo tinawag ng Diyos na sumayaw. Yung sumayaw sa Bible, pinutol yung ulo ng Baptist. Talagang may reaction ako sa sayaw. Yun na lang declaration contest. Halimbawa, sumali ka ng declaration contest. Nanalo ka, number 1. Anong ibibigay sa'yo? Anong ibibigay sa'yo? Gold medal. Halimbawa lang, gold medal ibibigay sa'yo. Anong gagawin mo sa gold medal na yan? Pag-uwi mo sa bahay, ililigpit mo lang ba yan? O ilalagay mo yan sa prominenteng lugar para makita? Di ba? Amen? Sino sa inyong atleta? Nanalo kayo ng volleyball, binigyan kayo ng certificate or trophy. Anong gagawin mo sa trophy na yan? Ililigpit mo yan? Tatago mo yan? O ilalagay mo yan sa kwarto mo? O di kaya lalagay mo sa sala? Para pag nakita ng tao, ay, ano yan? I am setting forth my trophy. Pinapakita ko sa'yo yung aking trophy. Now, tingnan mo yung verse 25. Whom God hath set forth. Anong ginawa ng Diyos kay Jesus Christ? Pinakita niya, set forth. So si God the Father, kapag pinag-uusapan ng salvation, sabi ng God the Father, nakita mo ba yung aking trophy? Nakita mo ba yung aking gold? Si Jesus Christ na nakapako sa krus. Did you see Him? I'm setting Him forth. Pinagmamalaki ko si Jesus. Yan si God. Kaya alam ko yung tao na hindi saved, hindi niya alam i-set forth si Jesus. Ang alam niyang i-set forth, yung kanyang sarili. Yung kanyang mabubuting gawa, o di kaya yung kanyang kapalpakan. Kasi, puro sa kong mali, puro sa kong palpak. Huwag mong i-set forth yung sarili mo. I-set forth mo yung sinet forth ni God. Sino yon? Si Jesus Christ. Whom God had set forth to be a propitiation. Ako, lagot. 2 o'clock na. Tulog na tayo. Ano ang propitiation? Sabi ko sa inyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, kailangan alam niyo yung mga words. Propitiation. Anong ibig sabihin? Hindi ko alam yung spell. Anong ibig sabihin ng propitiation? Lagot. Ha? Pampaluwang loob. Maganda yon. That's very good. Ano pa? Propitiation. Whom God set forth to be a propitiation.
ibinukod ng Diyos o pinapakita ng Diyos na siya ang propitiation. Uy, ano ang propitiation? Okay, vocabulary words tayo ngayon, ha? So, pag tapos na tayo sa church, pag may nagtanong sa inyo, anong pinag-aralan nyo sa church, pwede nyo nang sabihin, propitiation. Tapos sabi nila, anong ibig sabihin nun? Dapat mag-church ka kasi. Biro lang. Anong ibig sabihin ng propitiation? Satisfaction. Yes, satisfaction. Pampaluwang loob o kabayaran or satisfaction. Satisfaction. Ibig sabihin, may ginastos si Kristo para maibsan ang puot o galit ng Diyos. Propitiation. Sinatisfy ni Jesus Christ ang requirement ng Ama. Sabi ng Ama, kung tatanggap ako ng makasalanang tao, kailangan matuwid siya at walang sala. Ngayon si Jesus Christ namatay para siya ang maging katuwiran natin. Siya ang kapalit natin. Tayo makasalanan, siya ang banal, pero nung tinanggap natin siya, kinuha niya yung kasalanan natin, naging kasalanan siya upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Kaya tayo tinatanggap ng Diyos dahil kay Jesus kasi siya ang kabayaran, siya ang satisfaction, siya ang propitiation. Verse 25, whom God set forth to be a propitiation through faith in His blood. So, blood. Dinanak ni Kristo ang kanyang dugo sa krus upang maging satisfaction, kabayaran. Satisfaction yan. So, tinubos pa tayo o hindi? Yes. Sino ang kumilos? Sino ang nagpawis? Sino ang naghirap? Sino ang namatay? Kaninong dugo? Yes. Lahat sa Kanya. Anong sa atin? Ha? Anong dinadala natin sa Diyos? Yung pawis natin, yung paghihirap natin, yung dugo natin, corrupt tayo. Kumbaga, parang nagdadala tayo ng basahan sa Diyos. Lord, tingnan mo ako, napakagaling ko. Oh, no. Through His blood, sa mga modernong salin, tinanggal yung blood of Christ. Sa Ephesians, sa Colossians, walang blood of Christ. Kaya yung King James ang ginagamit natin, nandyan yung blood of Christ. Yung blood kasi, pertaining yan sa substance ng tao, blood. Yung mga Gnostic, hindi sila naniniwala sa physical na katawan at dugo, puros kurap yan. Pero yung blood ni Jesus, nanggaling ba kay Adam, katulad ng blood natin? Hindi. Siya ay sinilang ng isang birhen. Ibig sabihin, yung dugo niya hindi galing sa tao. Galing sa Diyos Ama. He is God manifest in the flesh. Yung kanyang dugo, hindi karaniwang dugo. Ito ay dugo na nag-aalis ng kasalanan. Para kanino? Ayan, no? To declare His righteousness for, ayun, preposition, for, para sa remission. Nako, remission. Nako, Brother Bill, 2 o'clock na, tulog na ako, 2 o'clock. Anong ibig sabihin ng remission? Nag-aalis. O, di ba pag nakarinig kayo, ang taong ito may cancer, tapos pag nagpagaling, anong sinasabi nila? Yung cancer is in remission. Naaalis, nawawala na, natanggal na. Amen? So, ano nangyayari sa ating kasalanan? Pag tinanggap natin si Jesus Christ, dinedeklara tayo ng Diyos Ama to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance. Forbearance. Adrian, konti na lang, Adrian. I gotcha. Forbearance. So, ano ibig sabihin ng forbearance? No, don't worry about it. It's okay. I know, I was a kid, and saludo ako sa mga kabataan dito, ha. Yung mga young children, matulog ka na, that's fine.
Yung mga disipulang na adults ha, kayo, gising kayo pag hindi kayo gising. Pag in-exam ko kayo next week, hindi nyo alam ito, lagot kayo ha. Anyway, so through the forbearance, anong ibig sabihin ng forbearance? Ha? Wow! Wow! Ano yun? Pagpapahinuhod? Ano yun? Lahalim, no? Pagtitiis. Pagpapahinuhod. Ngayon lang ko narinig yan. So, I will increase my vocabulary sa Tagalog, ha? So, pagtsatsaga o pagtitiis ng Diyos. Correct. Forbearance. So, tingnan mo. To declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Tiniis ng Diyos yung kasalanan natin dahil binayaran na yan ni Jesus Christ. Imbis na itakwil tayo, yun ang nararapat sa atin, dahil kay Jesus, tatanggapin tayo. Verse 26, last verse, to declare, I say at this time, His righteousness, that God may be just. Siya ang matuwid, siya ang hustisya. He is just and justifier. Siya ang matuwid at siya ang nagpapamatuwid. Siya ang walang sala at siya ang naggagawa ng ang tao na walang sala. Siya ang umaaring ganap at siya ang ginagawa niyang ganap ang lahat ng sa kanya sumasampalataya. Do you understand that? Of them which believe in Jesus. So lahat ito, salvation, pwedeng ibigay sa mananampalataya. Walang gawa, walang batas, libre, grasya, kahit kanino, basta siya ay nagsisi ng kasalanan at sumampalataya kay Kristo. Malinaw ba tayo? So, ang kaligtasan ko, hindi talaga ito sa akin. Binigay lang ito sa akin ng Diyos. Magkano, Brother Bill? Saan mo nakuha yan? Kay Jesus Christ. Nung 15 years old ako, may nagpakita sa akin kung paano ako makasalanan at kung paano si Jesus Christ ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa akin. At talagang napag-isip ko talaga, ang dami ko talagang pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala. Talagang nararapat ako na ilagay sa impyerno. Pero thank you, Lord, nagpadala ka ng tagapagligtas. Sa araw na ito, Lord, tinatanggap kita sa aking buhay. Ayaw ko na sa luma, ayaw ko na sa di ginagawa ko. Kay Jesus talaga ako nagpasakop. Yun ang salvation. Si Jesus Christ, hindi lang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Na namatay, nilibing, muling nabuhay para sa akin at muling babalik para hakutin ako sa langit balang araw. Kung hindi mauna ang kamatayan, may rapture para sa akin bilang mananampalataya. Anong ginawa mo, Brother Bill, para ma-deserve mo yon? Hindi ko deserve yon. Wala akong pwedeng gawin para makuha yon. Kailangan lang talaga magsisit, sumampalataya kay Kristo. Hindi ka nagpahirap? Hindi ka nagpapawis, nagpahirap? Hindi ka ba nagpray ng ilang prayers? No. Freely by His grace. Sana maging totoo yan sa inyo na talagang tunay na sumampalataya kay Kristo. Kasi available siya magligtas kung available ka magsisi at sumampalataya. Let us pray. Father in heaven, we thank you that salvation is free. That salvation is by grace. By believing on the Lord Jesus Christ. We thank you for teaching us all about sin and all how awful and wicked sin is in chapter 1 and chapter 2 and part of chapter 3. But when we come to the heart of this letter, we see Jesus Christ and His glory and His grace.
We thank you for salvation that is in Christ. I pray that many people would truly repent of sin and trust in Christ alone, that they would get saved. We ask these things in Jesus' name. Amen and amen.